Doon tayo re-record ko, dali. Ang pusa ay nakakasunod din. Ito, pag meron kang daga, tapos kakatating ka. Meron kang pusa. Lumabot sa yung pusa. At kinakikik yung katawan ng pusa. At yung katawan ng daga. Kaya siya namamatay. So, pagka nasip niya yung daga, pag namatay, wawalisin na. Ito naman ang ibon. Ang ibon ay ang kinakain nila ay uod. Kasi, etong ibon, pag may alagang ibon sa labas, diba? Tutulungan niya tayo manuka ng kaaway. Ito naman ang aso. Ito ang aso. Kumakain din siya ng dog food, pati din ng mga kanin, kahit ano pa. Lata, tubig. Ito, ang aso ay nakakatulog. Diba, pag tulog ka, tapos marami kang aso nakakulog, tapos hindi nahalak yung, yung pintuan, sa'yo lang sa'yo lang natutong mabuti. Pag nakikita yung kaaway, tinatahulan niya, tapos natatakot yung mga kaaway mo. So, ayun ay nakakatulong din sa atin para hindi makapasok kung magdala ako, ganun. Kasi masasamang tao. Ito naman ang kalabaw. Galing din siya sa mga farm. Pero, pag inaalagaan siya, nagpupusok siya. Pero, pag masasamang tao, ganun na din siya. Kumakain siya ng mga dahon. Pero, yung manok, para din katulad ng ibo, pero ang kinakain niya ay parang dog food. Parang dog food. Yung mga nililig. Tapos katapos, pag tinuka ng manok ang isang tao, dudugo yung kanyang tinuka. Nakakabuti yun para sa sarili. Diba pag, halimbawa, meron kang alaga manok sa bahay mo, sa'yo lang natutulong kalangan at kabaitan. Yung ibang tao na masasama, hindi na tungkulan na mabaitan. Yung mababait ang magpaitan. At makasama. Pero, pag nakita ito ng manok na nasa labas, tutukain ka talaga. Babalik yun sa ating pulungan. Ito naman ang cobra. Ito lang ang cobra sa tao. Siya, mamamatay. Pag sa puso, pag sa isip naman, mamamatay din siya. Halimbawa, ito na, sa'yo lang natutulong makabaitan, makasama, pati sumunod, ganun. Pati wag siyang marunong tutuklaw. Pero, pag ito ay nantuklap sa mga taong kasama, ay ito, pag sa puso, ay mamamatay.